Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Yes, the Lord is good. Napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Yun po yung inawit natin kanina, mga kapatid. Napakabuti ng ating Diyos. Ngunit paano po siya naging mabuti sa atin, mga kapatid? Paano po nagiging mabuti o naging mabuti ang Panginoon, ating Diyos sa atin? Dapat po kung tutuusin, yung pong nalalaman natin, nauunawaan natin katotohanan, patungkol po kung sino ang ating Panginoong Jesucristo at kung anong ginawa niya sa atin, dapat po sumasapat yun Sumasapat yung katotohanan na yun para magkaroon tayo ng malalim na pasasalamat at pagpupuri sa Panginoon. At naiintindihan natin na siya ay talagang mabuti o naging mabuti sa ating mga buhay. But then, dahil po ay itong mga katotohanan na ito ay paulit-ulit natin binabanggit, paulit-ulit na pong naririnig, minsan parang nagiging simple na lang siya or parang nagiging ordinaryo na lang siya sa ating mga pandinig. Kaya naman, minsan hindi na nakakapukaw ng ating pong atensyon para po talagang magsauli tayo ng matimyas na pagpupuri, pagsamba at pagpapasalamat sa Kanya. Bagamat, paulit-ulit natin naririnig kung sino ang Panginoon at kung ano ang ginawa niya sa atin, yung lawak ng pag-ibig, yung lawak ng pagmamahal na inialay niya sa atin sa cross ng Kalbaryo. Minsan ordinaryo na lang ito. Pero hindi po uubra, hindi po maaari, mga kapatid, na kapag tayo po'y dumadako sa ating pong corporate na pagsamba, gaya ng ginagawa natin every Sunday sa Panginoon, hindi po pwede na parang nawawalan tayo ng dahilan. Parang nanlulungo tayo at wala tayong dahilan na nagsisilbing fire o nagsisilbing lagablab ng ating pong pagpupuri sa Panginoon. When we say or when we sing, napakabuti mo. Ano yung susunod na? Aking Diyos. Tama ba? Tama. Pag kinakanta natin yung mga kapatid at napapansin natin na tila ba parang walang dahilan bakit ako kumakanta. Tila ba parang ordinaryo lang sa akin. Parang walang nasa o walang buhay ang aking sarili, ang aking espiritu habang inaawit ko yun. Alalahanin po natin, mag-isip tayo ng mga bagay. Bakit nga ba mabuti ang Diyos? Bakit? Sa ating buhay mananampalataya. Kung kinakapos na, yung paulit-ulit nating naririnig na mabuti ang Diyos dahil ibinigay niya ang kanyang buhay para sa atin. Isipin natin yung mga pangkasalukuyang nangyayari sa atin, mga kapatid. Example, bilang magulang. Nandito ka bilang magulang. Bakit naging mabuti ang Panginoon sa iyo bilang magulang? And then maiisip mo, kagaya ng napanood natin kanina, si Lobi, isang anak. Kung ikaw ang magulang ni Lobi, bakit mabuti ang Diyos? Pag pinanood mo si Lobi, ilang taon na si Lobi? Ilang taon na si Lobi? 10? Kung ikaw ay isang magulang at kinakapos ka ng katotohanan, bakit mabuti ang Panginoon bilang magulang, tignan mo yung anak mo. Anong nangyayari sa anak mo? Isang 10 taong gulang na bata. Matalino si Lobi. Mabait.
laging nasa church, lumalaking may takot sa Panginoon at masunurin sa magulang. Medyo makulit, pero ganun talaga ang bata. Pag tinignan mo yung anak mo, kakaiba siya doon sa mga batang nasa kapaligiran. Lumalaki siyang kakaiba. Lumalaki siyang nakikita mo na siya ay kinakalingan ng Panginoon. Dahilan sa mga katotohanan na yun, na na-experience mo bilang magulang, maiisip mo, napakabuti pala talaga ng Panginoon. Minsan kinakapos tayo sa meditation. Bilang magulang, pag tinignan mo yung anak mo, kagaya ni Marlon, na noong una, maliit na batang lalakad-lakad sa kapulitan, walang masyadong pangarap. Pero pag tinignan mo siya ngayon, nakatapos na siya ng arkitekto, nagkakaroon ka ng pag-asa sa buhay bilang magulang, sasabihin mo, mabuti ang Panginoon. Amen? May dahilan, mga kapatid, bakit ka nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Isipin mo, i-meditate mo, bakit? Ano ang ginagawa niya sa pangkasalukuyan? Bukod sa ginawa na niya noon para sa iyo. Bilang asawang lalaki, bakit mabuti ang Diyos? Dalawang araw po, medyo meron akong masamang pakiramdam. Bilang asawang lalaki, bakit yung masasabing mabuti ang Diyos? Sapagkat meron akong asawang nag-aalaga sa akin. Hindi ako makakatayo ngayon kung hindi niya ako inalagaan ng 2 araw. Pinaghanda ako sa lahat ng pangailangan ko. Meron akong asawang wala sa pundahan, hindi marites. I'm sorry. Hindi marites, wala sa pundahan, hindi nakikipagchismisan, hindi sugarol, hindi nanlalalaki o anumang ginagawang kabalastugan. Mabuti ang Diyos. Meron pong ganong klaseng asawa. Kaya pag magpupuri ako sa Lord, napakabuti mo. Bilang tatay, wala na akong anak na pinag-aaral. Natapos silang lahat. May kakulitan ng mga bata sila. Pero dahil sa grasya ng Panginoon, nakatapos na silang lahat. May mga titulo. Anong sasabihin ko sa Panginoon? Napakabuti mo. Bilang lolo, meron na akong apo. Napakabuti ng Diyos. Kung kinakapos ka na, dahil lagi mong naririnig na namatay ang Diyos para sa iyo, ano yung katuturan ng kamatayan ng Diyos para sa iyo? Ano ang mga experiences mo ngayon na magsasabi na mabuti talaga ang Diyos? Bilang asawang babae, bakit mabuti ang Panginoong Diyos? Meron kang asawang mga lalaki, hindi ka binubugbog, hindi naglalasing, hindi nagbababae. Maka-Diyos. Walang iniisip kundi itaguyod ang pamilya. Hindi ba napakabuti ng Panginoon kung meron kang ganong klase ng asawang lalaki? Napakabuti ng Diyos, mga kapatid. Huwag kang kakapusin ng dahilan bakit kailangang nagniningning, lumalagablag ang iyong pagpupuri, ang iyong pagsamba sa Panginoon. Kung ikaw ay isang anak, bakit napakabuti ng iyong Diyos? Sapagkat meron kang mga magulang na inaalala ka araw-araw. Itinataguyod ka, inaalagaan ka. Mga Kristiyanong mga magulang, hindi ka binubugbog, hindi lumalabis ang pag-rule sa iyo. Mapalad ka, kabataan. Meron kang dahilan para magpuri at magpasalamat sa Panginoon sapagkat ganon ang
iyong buhay. Yun ang dahilan. Yun ang mga resulta ng kamatayang pinagkaloob sa iyo ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Okay. We are still in our message, more than conquerors in Christ. We are more than conquerors. Natapos natin, mga kapatid, ang aralin tungkol sa sanctified or conformed. Sanctified or conformed in the image of our Lord Jesus Christ. Dadako tayo sa isang serye na ang pamagat o mensahe ay, ang titulo ng mensahe is The Glorious Life. The glorious life of the elect in Christ. Okay. The glorious life of the elect in Christ. Ang maluwalhating buhay ng isang hinirang sa ating Panginoong Hesukristo. Tandaan mo, kapatid. Tandaan mo palagi. Iniligtas ka ng Diyos para dalhin ka sa isang buhay na ganap at kasiyasiya. Hindi ka niligtas ng Diyos na walang dahilan, bahala ka sa buhay mo, basta niligtas kita. Hindi ganun ang plano ng Diyos. Tandaan mo, may dahilan ng Diyos, bakit ka niligtas. At nais kanyang dalhin sa isang experience na mararanasan mo ang isang buhay na maluwalhati na nakapaloob sa pagiging Panginoon at tagapagligtas ni Jesucristo na magdadala sa iyo sa isang kalagayan at kamalayan na tunay kang magbabalik ng pasasalamat, papuri, pagsamba sa Panginoon. Tandaan natin, ang pagsamba at pagpupuri sa Panginoon ay hindi gawa-gawa ng isip at ng puso ng tao. Hindi po. Hindi inutos ng Diyos na, basta sambahin niyo ako. Hindi ganun ang Diyos. Hindi niya sila, basta purihin niyo ako, sambahin niyo ako. Yun ang utos ko. Kahit anong mangyari sa iyo, sambahin. Hindi ganun ang utos ng Diyos. Hinayaan niyang maranasan natin ang buhay na pinaghirapan niya. Hinayaan niyang maintindihan natin kung gaano kalawak, kung gaano katimyas ang kanyang pag-ibig. Pinaranas niya ito at patuloy na pinapaunawa sa araw-araw nating kalagayan hanggang sumapit tayo sa isang kamalayan na may kakayanan tayo, kakayanan galing sa grasya ng Diyos, na tunay nating maibabalik ang pasasalamat at pagpupuri at pagsamba ng makatotohanan sa ating Panginoon. Yun ang dahilan ng kaligtasan mo. Because you are made to praise Him. And that life, if you have that, is a glorious life. Yun ang maluwalhating buhay. Baka akala natin ang maluwalhating buhay, dami nating pera. Hindi batayan ng pera. Dami ng pera. Para sabihin mo na ikaw ay pinagpapala ng Panginoon. Hindi batayan. Sapagkat marami ang napakaraming pera na babalitaan natin ngayon. Limpak-limpak ang pera nila. Pinapatalo lang nila sa kasino. Bilyon-bilyong piso pinapatalo sa kasino. Maraming pera yon. Hindi batayan ang pera para sabihin mong maluwalhati ang iyong buhay, kapatid. Hindi batayan ang kapangyarihan sapagkat napapanood natin ang may mga kapangyarihan. Pero anong nangyayari sa kanilang buhay? Yun ba ang blessing?
Hindi batayan ng kasikatan. Ang tunay na katagumpayan, mga kapatid, the true glorious life o maluwalhating buhay ay ang buhay na napupuno ng kapayapaan, kumpiyansa, pag-asa na ang buhay na ito ay hindi magtatapos sa temporary or pangkasalukuyang buhay, kundi lalabos, makakarating, mai-enjoy sa buong walang hanggan. Ang pera, mga kapatid, wala na noon sa langit. Ang kapangyarihan, wala na rin sa langit, sapagkat isa lang ang may kapangyarihan doon. Ang kasikatan, mawawala din sa langit, sapagkat isa lang ang superstar doon. Mawawala lahat yun. Ngunit, ang buhay na maluwalhati na pinaghirapan ng Panginoon para makamtan mo, the life that you've always wanted, the abundant life that Jesus has promised to give you as an elect of God, mga kapatid. Ito yung buhay na pinag-uusapan natin na kailangan maranasan mo. Because you may pursue things. Maring nag-iisip ka, kaya iniisang tabi mo ang Panginoon, ini-ignore mo siya, wala kang interest sa Kanya, kasi maring nag-iisip ka, that the life that will make you happy is the life na temporary o pangkasalukuyan. Nakala mo, pag nagkaroon ka ng maraming pera, pag sumikat ka at nagkaroon ka ng kapangyarihan, liligaya ka na. No way, mga kapatid. Yun ay pandaraya ng kaaway sa iyo. And so, mga kapatid, napakabuti ng Diyos para ipaunawa sa atin na ang buhay na ganap at kasiyasiya, the glorious life that God has promised to be experienced of His elect is the life in Christ, ang buhay na nakay Jesucristo. Okay, our text, Colossians chapter 1, verses 1 to 14, and we will read. Colossians chapter 1, verse 1 to 14 says, Paul, an apostle of Christ Jesus, by the will of God, and Timothy, our brother, to the holy and faithful brothers in Christ at Colossus. Grace and peace to you from God our Father. We always thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, when we pray for you, because we have heard of your faith in Christ Jesus, and of the love you have for all the saints. The faith and love that spring from the hope that is stored up for you in heaven, and that you have already heard about in the word of the truth, the gospel that has come to you. All over the world, this gospel is bearing fruit and growing just as it has been doing among you since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. Take note of that. Hearing and understanding God's grace in all its truth. Kailangan marinig mo at maintindihan mo ang grasya ng Diyos sa kabuuang katotohanan niya. Pag hindi mo narinig yun, pupunta ka lang doon sa tinanggap ko ang Panginoon, ligtas na ako, magagawa ko na kung anong gustong gawin. No, no, no. That's not all the truth.
No, hindi yun ang lahat ng katotohanan. Ang sinasabi dito, since the day you heard it and understood God's grace in all its truth. You learned it from Epaphras, our dear fellow servant, who is a faithful minister of Christ on our behalf, and who also told us of your love in the Spirit. For this reason, since the day we heard about you, we have not stopped praying for you and asking God to fill you with the knowledge of His will through all spiritual wisdom and understanding. Yun ang panalangin, through all spiritual wisdom and understanding. And we pray this in order that you may live a life worthy of the Lord and may please Him in every way, bearing fruit in every good work, growing in the knowledge of God, being strengthened with all power according to His glorious might, so that you may have great endurance and patience, and joyfully giving thanks to the Father, who has qualified you to share in the inheritance of the saints in the kingdom of light. For He has rescued us from the dominion of darkness and brought us into the kingdom of the Son He loves, in whom we have redemption, the forgiveness of our sins. Pulpak. Ang truth, mga kapatid, is full pack. Parang napaka-tindi, napaka-dami, very, tawag doon, very compressed na kapangyarihan, na power ng Diyos na kailangan mong maintindihan, kapatid. Pastor, ang hirap maintindihan. Okay. Pastor, ang hirap maintindihan. Daming mga sinasabi, hindi hirap maintindihan. Pag-usapan natin, mga kapatid. Tayo, hindi na talaga natin maintindihan. Sagan natin. Amen? Because the natural man receiveth not the things of God, for they are foolishness unto him. Okay? Sagan ng pagiging tao natin, listen very carefully. Sagan ng pagiging tao natin, pag binasa natin ang mga yan, wala tayong maunawaan yan. Yun ang katotohanan, mga kapatid. Because of our being a natural man, without the Spirit of God. Now, because of the grace of God, because of the regeneration, because of the born-again experience, may dumating sa iyong tinatawag na helper. Take note. May dumating sa iyo, dahil wala kang kakayanan, may ibinigay sa iyo, ang tawag sa kanya, helper. Ang ibig sabihin, yung hindi mo kaya, yung hindi mo naiintindihan, yung hindi mo maunawaan, ipapaunawa niya sa iyo. Siya ang tutulong sa iyo. Hindi ikaw, kundi yung darating na magtuturo sa iyo. Tinatawag din siyang counselor. Okay? Anong ginagawa ng counselor? Pinapayuhan ka, binibigyan ka ng kaunawaan, binibigyan ka ng karunungan para maintindihan mo, maunawaan mo, makapagdesisyon ka, gumawa ka ng mga bagay nang naaayon sa kaluguran ng Ama. Hindi ikaw yun, kundi yung tinanggap mong banal na Espiritu. Kaya huwag mong sasabihin, ang hirap niya. Talaga naman.
Kung ikaw, mahihirapan ka. Kaya hindi mo pwedeng ikatwiran sa Diyos pagharap mo sa Kanya. Lord, hindi ko naintindihan eh. Talagang hindi mo maintindihan. Bakit mo maintindihan? Eh wala kang banal na Espiritu. Kaya sasabihin ng Lord, doon ka. Okay? Nagkakaintindihan tayo mga kapatid. Because of the grace of God. Because of the Holy Spirit that He has given us. Mga kapatid, we will be able to experience and enjoy the abundant life, the glorious life God has decided long ago for us to experience. Kaya wala tayo may pagmamalaki. Hindi natin masasabihan ng katabi natin na, o ikaw, hindi mo na-experience. Eh, bubok ka eh. Matalino ako eh. Walang ganun sa Lord. Alam na natin, nababalitaan na natin ngayon. Ang isang 23 years old na isa sa 1% na pinakamatalino sa Amerika ngayon, isa siya sa 1% lang na pinakamatalinong bata sa Amerika. Mabuting pamilya, mayaman sila, maayos ang buhay nila. Anong ginawa niya? Anong naging desisyon niya? Barilin. Sino? Yung isang nangangaral sa Panginoon. Bakit nagawa yun? Anong pinag-aaralan natin? It is consistent with what we have studied, mga kapatid. Kung wala ka sa Panginoon, kung hindi ka pa naililipat sa pagkaalipin ng katuwiran ng Panginoon, nasan ka? You are still a natural man. Anong nangyayari sa natural man? Alipin ng kasalanan. Alipin ng dyablo. Amen? Yun ang sinasabi ng Biblia. Kaya hindi ibig sabihin, matalino yan. Hindi yan papatay. Sinong may sabi sa inyo? Hindi batayan ng katalinuhan sa mundong ito, kayamanan o anuman sa mundong ito, para hindi ka ma-impluwensyahan ng dyablo kung hindi ka pa naitatawid mula sa kamatayan papunta sa buhay na ninais ng Diyos na pagdalan sa iyo. Mapalad ka, kapatid. Hindi ka man kabilang sa pinakamatalino sa mundong ito, pero binigyan ka ng Diyos ng pagkakataon na paglagapan ng Kanyang banal na Espiritu. Okay? Mapalad ka. Matalino ka nga sa mundong ito. Hinahangaan ka nga. Nagdesisyon ka naman ng mali. Pastor, ganun ba yun? We know the scripture. We know who Paul was before dinala siya ng Panginoon sa kanyang kingdom. Sino si Paul dati? Anong pangalan niya? Saul. Anong ginawa ni Saul? Matalino yun. Nung wala pa siya sa Panginoon, pumatay siya. Sino pinatay niya? Si Esteban. Siya ang mastermind. Tama? Bakit niya ginawa yun? He was still under the dominion, the influence of the devil. Ganon talaga. Kaya mapalad ka kung ikaw ay nilipat ng Diyos mula sa pagkaalipin ng dyablo papunta sa pagkaalipin ng katotohanan. Kasi pag nandito ka na, mga kapatid, tandaan mo to, pag nasa Panginoon ka, kailanman hindi ka magdidesisyong pumatay ng tao. Amen? Ang tunay na Kristiyano, hindi pumapatay. Ang Kristiyano, pinapatay. Amen? Yun ang naranasan ng Panginoong Jesucristo. Ng mga disipulo, ng mga propeta, pinapatay sila. Pero hindi sila pumapatay. Okay?
Si Apostol Pablo, nung hindi pa siya apostol ng Diyos, nung wala pa siyang encounter, nung si Saul pa siya, akala niya tama siya. Akala niya naglilingkod siya sa Diyos. Akala niya, akong nag-aral, matalino ko. Sino ba itong sila Pedro? Mga maming isla. Sino ba sila? Mga kulto sila. Papatayin ko sila sa ngalan ng Panginoon. Yun ba yung tumatakbo sa isip ni Saul? Yes. Akala niya naglilingkod siya sa Diyos. Akala niya yung mga napag-aaralan niya sa sanlibutan, yun ang tama. Akala niya kung anong meron siya na credentials, yun ang tama. Kaya papatayin niya yung kulto. Kasi kulto ang tawag niya sa Panginoong Kristo. Okay? May napatay siya, si Esteban. Yun ang example natin. Kailangan matutunan natin, mga kapatid. Yun ang example natin. Para alam niyo kung kanino kayo pumapanig. Kasi ang mundo ay nahahati. Hindi na alam kung saan sila papanig. Ito lang ang tandaan niyo. Ang Kristiyano, hindi pumapatay. Ang pumapatay, ibig sabihin, alipin siya ng diablo. Bakit? Sabi doon, the enemy of God, darating siya to steal, to kill, to destroy. Nabasa niyo ba yun? Darating ang kalaban ng Diyos para pumatay, mangwasak, sumira. Sabi niya ang Panginoong Kristo, I have come that you might have life and have it to the fullest. Yan ang pinag-aaralan natin. Yun ang kailangan mong maranasan. Hindi yung init ng ulo, hindi yung pagdududa, hindi yung marami kang question kung ano man. Hindi sign yun ng enlightenment. Hindi yung senyales ng enlightenment, kapatid. You must have the full knowledge of the gospel and of the grace of God para mapalaya ka sa lahat ng kagulumihan ginagamit ng diablo para ma-impluwensyahan ka. At isang araw, kapag nasa ruro ka ng impluwensya ng kaaway, magiging kagaya ka ni Apostol Pablo nung siya pa ay si Saul, na akala mo, yun ang tama. At ilalagay mo sa kamay mo ang batas. It is very far to what God has planned, to what God has decided for you, the glorious life in Christ Jesus. Okay? Exposition. In verse 1 to 2, we know that the writer of this epistle is Apostle Paul. Okay? Ang writer, si Apostol Pablo. Sundan natin, mga kapatid. Dito nalalaman natin yung context. Kaya hindi natin pwedeng basta gamitin ang salita ng Diyos para sa ating interest lamang. Never natin magagamit para sa ating interest ang salita ng Diyos. Inaalam natin ang konteksto para maintindihan natin ano talaga yung gustong ipaunawa ng Diyos sa atin. So that we may understand the full knowledge of the grace of God in all its truth. Okay? The writer is Apostle Paul. And the recipient of the letter is the holy and faithful brothers in Christ at Colossus. Okay? Isinulat to ni Apostol Pablo para sa lahat ba ng tao sa Colossians? Isinulat ba ito ni Apostol Pablo sa lahat ng tao sa Colossians? Kanino lang? Okay. Ayun, ganun ang pagkuha ng konteksto, mga kapatid. Hindi naman niya sinulat to para sa lahat ng Colossians. Sinulat lang niya to sa mga holy and faithful brothers in Christ at Colossus. Okay? So hindi po ito pwedeng angkinin ng lahat. Lalong-lalo na tayo. Hindi natin ito pwedeng angkinin lahat. Kung hindi naman nangyayari sa atin yung mga pag-uusapan natin mamaya, hindi ito para sa'yo.
Pero kung nakikita mo, ganun pala dapat. Ibig sabihin, kinukurot na ng Diyos ang puso mo. Kung hindi mo nakita ang sarili mo na nandun ka, ibig sabihin, at medyo nababagabag ka, ibig sabihin, kinukurot na ng Lord ang puso mo. Ginigising ka na niya. Unti-unting ginigising niya o kinukwikin niya ang Espiritu sa'yo. Okay? The holy and faithful brothers in Christ at Colossus. So bear in mind that this letter is not meant for all, but for the benefit of the elect only. Pastor, bakit lagi natin sinasabi for the benefit of the elect? Hindi naman natin alam kung sino yung mga elect. Right? Exactly. Exactly, my dear brothers. Ayaw nating magkamali. Ayaw ni pastor na sabihin, para sa iyo to. Pero isang araw, makikita ka naman ng tao, nandun ka sa sugalan, nandun ka sa bar, hindi na daw cabaret ang tawag na yan, bar na. Nakipag-inuman ka doon. Isang araw, makikita ka, nandun ka sa mga kabalastukang ginagawa. Hindi magde-decide ang pastor na i-pinpoint ka. Kundi, sasabihin ng pastor kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Kung pumapasok ka doon, purihin mo ang Diyos. Kung hindi ka pumapasok doon, manikluhod ka sa Diyos. Okay? Manikluhod ka na, hindi ito nangyayari sa akin eh. Manikluhod ka sa Diyos. Magpasalamat ka dahil naririnig mo. At ngayon pinapaunawa sa iyo ng Diyos na kailangang maging ganun ka. Or else you are outside. Okay? The identity of the citizen in the kingdom of God. Kailangan makita mong sarili mo pag sinabing Filipino citizen ka. Kailangan pag tinignan ka, Pilipino yan. Kayo manggi. Medyo 5'4" hanggang 5'8". Ang sukat niya, medyo pangunang konti. I'm sorry. Yun yung tunay ng mga Pinoy. Marami ng matangos. Pero ibig sabihin, kita talaga yung pagiging citizen mo. Pag sinabing, American citizen ka, makikita, Amerikano ka. Hindi yung kakaiba ka. Sinasabi mo, American citizen ka. O ngayon, siyempre, nagkakaroon ng mga papers para maging gano'n. Pero itsura mo. Hindi ka mukha. Kailangan maging kamukha ka ng sinasabi ng Biblia. If you want yourself to be included in the kingdom. Hindi yung puro banat lang ng banat. Ligtas ako! Pero nagiging kahihiyan ka naman ng kingdom. Dahil gumagawa ka ng kabalastugan. Pero pinapangalandakan mo na ligtas ka. No. You are saved by God to be an asset of the kingdom. I'm sorry. But that is what the scripture has said. Isinulat para sa mga hinirang ng Diyos. Okay. And then, exposition. Verses 3 to 6. The elect's faith in Christ Jesus and love for all the saints came from hearing and understanding the gospel of God's grace in all its truth. Okay. Maliwanag yan. Sa pagkabasa natin ng verses 3 to 6, etong mai-extract natin na katotohanan, mga kapatid. The elect's faith, ang pananampalataya ng mga hinirang sa Panginoong Jesucristo at ang pag-ibig nila na ipinapamalas sa mga anak ng Diyos ay nanggaling. Saan nanggaling daw yon? Yung pananampalataya kay Jesucristo at yung pinapamalas na pag-ibig sa gawain at sa mga anak ng Diyos. Saan daw nanggaling? Nanggaling sa pakikinig at pagkaunawa
ng mabuting balita ng kagandahang loob ng Diyos sa kabuuan ng katotohanan nito. Okay? Okay? Bakit napapapayag ka, kapatid? Marami sa atin dito. Paglabas ko ng galing bahay, paglabas ko ng church, may mga kapatid tayo. Nakikita mo, aba, pawis na pawis, naglilinis. Kung ano-anong ginagawang para sa ministeryo ng Lord, para sa church. Pero hindi sila nakikita. Hindi nila pinangangalandakan ang kanilang sarili. Paano sila pumapayag ng gano'n? Saan nanggagaling yung kanilang kasipagan at yung kanilang efforts at yung kanilang willingness na gawin yung mga bagay na hindi naman na babayaran, ni hindi napapansin, ni hindi na ipapamalita. Saan ang gagaling yun, mga kapatid? Ang gagaling yun sa pagkaunawa, malalim na pagkaunawa ng kabutihang loob ng Diyos. Sa banal na kasulatan, sa kabuuan ng katotohanan nito. Kasi maraming nagsasabing Kristiyano, mga walang pakialam. I'm telling you the truth. Maraming nagsasabing Kristiyano, walang pakialam. Masakit yun, pero kailangan gumising yun sa atin, mga kapatid. Hindi ganun ang Diyos. Hindi ganun ang example ng Panginoong Jesucristo. Hindi niya sinabing, bakit ba nagkasala-kasala kayo? Nagtampisaw kayo sa karumihan bakit ako magbabayad? Bahala kayo sa buhay niyo. Ginawa niyo yan, bahala kayo sa buhay niyo. Hindi ganun ang example ng Panginoon. Because our God knows exactly ano ibig sabihin ng pag-ibig, ano ibig sabihin ng pagmamahal, ano ibig sabihin ng kabutihan, ng kabanalan, ng katuwiran. He understands that He must do something. He must address the problem sa pamamagitan ng kanyang sariling desisyon, sapagkat siya lang ang nakakaintindi ng katotohanan. Kung hindi niya gagawin yun, nananatiling siya lang ang nakakaintindi ng katotohanan. Okay? So, listen very carefully. Our God set an example kung paano umibig upang sa pagkamalas natin, sa pagka-experience natin, sa pagkaunawa ng pag-ibig na yun, ay matuto tayo at isang araw, tayo naman ang umibig. Tayo naman ang makagawa. Hindi man natin mapantayan kung anong ginawa ng Diyos, pero dahil pinaunawa niya sa atin yung ganong klaseng pag-ibig, tayo ngayon ay umiibig at naglilingkod. We love because very consistent with the Scripture. Bakit hindi ka umiibig? Ba't wala kang pakialam? Magkakaroon ng question mark ang profession mo bilang, listen very carefully. Bakit wala kang pakialam? Bakit hindi ka umiibig? Magkakaroon ng question mark ang experience mo sa amazing love ng Diyos sa iyo. Because if you experience that amazing love of God in your life, the result is you will love. You will serve. Yun ang result. Hindi pwedeng walang result. Masisira ang plano ng Diyos pag nagkaganon.
Masisira ang palatuntunan ng Diyos kung ito, si Doy, hinirang ko yan eh. Pero di ko maintindihan yan si Doy. Bakit hindi nangyayari sa kanya yung pinlano ko sa kanya? Ewan ko ba? Bahala niya siya sa buhay niya. Walang ganun. I'm telling you the truth. Walang ganon. Kapag sinimulan ng Diyos ang mabuting bagay sa iyo, He who started, ano yan? His good work in you is able to complete it until the last day. Amen? God works for the good of those who love Him, who have been called according to His purpose. Mula sa simula hanggang sa dulo. Okay? Elected, called, predestined, foreknown, justified, sanctified, at ngayon pinag-aaralan natin, glorified. A glorious life. Ganon ang Diyos magplano. Huwag kang manatili doon sa isang kalalagayan na parang, basta, ako, bahala muna ako sa aking sarili. Huwag kang mananatili doon. Hindi ganon ang plano ng Diyos. You are made to be conformed to the image of God's Son, our Lord Jesus Christ. Kailangan makita mo yan, matuntun mo sa iyong buhay. Kailangan masiyahan ka kapag pinapaalala sa iyo. Okay? So the elect's faith in Christ Jesus and the love for all the saints came from hearing and understanding the gospel of God's grace in all its truth. Kaya kung hindi mo pa alam yung kabuuan ng grasya ng Diyos, ng gospel, talagang mahirap magdesisyon. Talagang magiging makasarili ka lang. Kasi hindi mo pa naiintindihan eh. Pero pag pinaunawa sa iyo ng Diyos ang kabuuan ng kanyang kabutihang loob, kapatid, kahit na nagdurusa ka na, kahit na matindi na yung yung sakit mo, kahit na parang palaos na yung buhay na yan, aba, tuloy-tuloy ka sa ministry. Nakikita ka ng tao, pumupunta ka pa rin dun sa ministry kapag nakakaramdam ka ng kaginhawaan. Anong nagtutulak sa'yo na ganun ka? Ano? Because you understand. Sinyalis yun na naintindihan mo yung kabuuan ng grasya ng Diyos sa buhay mo. And then, exposition, verses 7 to 8. The gospel of God's grace. The gospel of God's grace cannot be heard without the faithful ministers of Christ like Epaphras, whom God called as a servant, someone who knew Hindi ito. Someone who knew, ano yung meron ako? Someone who knew and understand. Okay? Understand to. Hindi mediated. Ang mediator si Jesus Christ lang yun. Okay? Mediator. Hindi yan. Understand. Someone who knew and understand God's grace in all its truth. Okay? Kaya yan yung pinagsusumakitan natin, mga kapatid. Hindi tayo nagpapakyut dito. Hindi purpose ng pulpito dito na magpakyut at magustuhan niyo. Ay, gusto kong mag-preach si Pastor Doy. Kasi narinig ko yung mga gusto kong marinig kay Pastor Doy. Hindi yun ang katungkulan ng pulpito ng Truth and Life Christian Church. The truth really will open. Ano yung open? Mga kapatid, nakaka-open talaga siya kung ang nakikinig niyan ay mga natural man. Okay? Kaya nga binaril si Charlie Kirk ng isang matalino kuno
inassassinate siya, boom! Patay si Charlie Kirk habang papaliwanag. Bakit? Because the truth really opens. Nakaka-open talaga siya. Kaya nga pinatay si Jesus Christ eh. Tama? Bakit? Sinasabi niya ang truth. Kaya nga pinagpapatay yung mga disipulo ng Panginoon. Bakit? Sinasabi nila ang truth. Huwag niyong isipin na ang galing natin pag nagsalita tayo, palakpakan ang buong mundo. No way. Hindi papalakpak ang buong mundo. Tandaan mo yan, kapatid. Gagawin ka nilang asintahan. Gagawin ka nilang laughing stock. Gagawin ka nilang katatawanan. Bakit? Because the natural man receiveth not the things of God. They are foolishness unto them. Ganun talaga, mga kapatid. Kaya pag nagbasa ka talaga ng Biblia, makikita mo, maintindihan mo, na lahat na nagsabi ng katotohanan dito, pinarusahan, pinatay. Sa panahon natin, sa kultura natin, walang patayan. Anong pinapatay sa atin? Reputasyon. Pag nakakarinig ng katotohanan, ayaw niya ng katotohanan na narinig sa pastor, papatayin yung reputasyon ng pastor. Okay? Pumapatay pa rin sa ibang paraan na lang. But the truth must be heard. There must be someone like Epaphras who will speak the truth in all its wisdom. Hindi ka magtatago. Hindi ka mamimili. Sandali. Pag binanggit ko to, tatamaan si kapatid na gano'n. Baka umalis yan. Sandali, magkano bang, tingnan ko nga, magkano tights ni kapatid na ganito. Aba, pangatlo pala siya sa mataas magbigay. Sandali, hindi ko muna sasabihin to. Baka umalis si kapatid na ganito. Wala nang support si Pastor Lloyd. Hindi ganon, mga kapatid. Kaya nga inayos ni Pastor Jonathan patungkol sa tithing natin. Because we decided in pastoral. We resolve to speak the truth sa ayaw mo man o sa gusto mo. Because yung katotohanan na yon, mga kapatid, ang magpapalaya lamang sa atin. Hindi tayo magkukompromiso dito. Sabihin natin ang katotohanan. Kahit na masaktan tayong lahat. Huwag kayong mag-alala. Kahit si pastor nasasaktan, hindi naman perfecto si pastor. Baka inaisip nyo, galing-galing naman ni pastor. Siya, alam na niya, ginagawa niya. No! Pare-pareho tayo, mga kapatid. Ginawa lang ako ng Panginoon ng mouthpiece. Pero, the same. Okay? Relax. Makinig lang. Kunti na lang to. But just the same. Pare-pareho tayo. Walang magaling dito. Isa lang ang magaling. Ang ating Diyos lang. Pero kailangan nating marinig. Kailangan nating marinig. Listen very carefully. Do not be disturbed. Kailangan nating marinig ang katotohanan na magpapalaya sa ating lahat. Magpapalaya kay pastor at kung sino mang makakarinig sa iglesia. And then, exposition, o last exposition. Verses 13 to 14. Pag-aaralan natin yung isang exposition next time, kasi importante yon. We will skip that dahil meron pa tayong last exposition, verse 13 to 14. In the end, meron ba? Yan. Last exposition, 13 to 14. I-reserve natin to. Mahaba tong explanation dito. Last exposition, 13 to 14. So in the end, mga kapatid, we must conclude
that this glorious life we had as an elect of God can never be enjoyed without God's willingness to bestow His grace, and He has rescued us from slavery of darkness and brought us into Christ's kingdom through Jesus' blood for our redemption and forgiveness. Mga kapatid, ano man yung alam natin, ano man yung nagagawa natin sa ministry, ano man yung naisip natin na improvements, progress, developments na nangyayari sa church natin at sa mga individual nating buhay bilang mga mananampalataya, alalahanin natin na nagsimula lang yon dahil kinaawaan ka ng Diyos. Hindi mangyayari sa iyon kung hindi ka itinawid ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang grasya. Dati alipin ka, dati natural man ka, alipin ka lang. Hindi ka makakapunta doon ng sarili mong kusa. In the end, you must conclude in your mind and in your heart para magkaroon ka ng labis na pagpupuri, pasasalamat sa Diyos. Kailangan makita mo ng malinaw that everything that is happening in your life today is like the declaration of Apostle Paul, I am who I am what I am today. Not because magaling ako, but because of the grace of God that was or is with me right now. Nangyayari ang lahat dahil kinaawaan ka ng Diyos. Kapatid, yun ang magdala sa iyo sa tunay na pagpapasalamat, pagpupuri, at pagsamba sa iyong Diyos. Purihin natin ang Diyos, palakpakan natin. Tayo po'y manalangin.